ngayon po ikalawang araw at mukhang tatapusin ngayon ng grupong Manibela yung kanilang kilos protesta. Oo, dahil nga po sa hirit na namang mataas pong singil sa produktong petrolyo. Ang piston ay mukhang nagbabalak din po, sabi kanina sa balita natin pag alas 7, na magsagawa po ng malawakan ding tigil pasada next week. Opo, si Kamodi Floranda, kausapin lang po natin ngayon, ha? Kamodi, magandang umaga po. Si Ricky Rosales, live po tayo na sa DCXL, sir. Magandang umaga po, Sir Ricky, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo. Teka, kayo ba ay tuloy na ang inyong tigil pasada next week? Wala pa, hindi pa ho sa next week, kundi naghahanda tayo Oo. sa mas malawak na welga. Opo. At ito naman ay i-announce natin kung kailan po natin gagawin. Ang sektor po ng transport, sa pangunguna din po ng piston, lagi naman tayong nakahanda sa malawakang pagkilos, lalo na kung ganitong patuloy na sinasalanta yung kabuhay at karapatan sa pinong serbisyo para sa ating mga mamamayan. Opo. Kamodi, nauna ang Manibela, parang ano po ang dahilan bakit ngayon pa po lang po ninyo pinag-iisipan? Kumbaga what prevented you before na makisama ho dito sa Manibela sa kanilang malawakang protesta rin ho? Tayo ay sa bahagi po natin ay kung bakit hindi tayo nakasabay dahil una ay naghahanda nga po tayo doon sa mas malawakang welga, no? At ito namang sa ating mga kaibigan sa hanay po ng iba't ibang muda sa hanay ng iba't ibang federation ay inirerespeto po natin at ginagalang natin yung kanilang mga desisyon. Pero sa bahagi po natin, tayo po ay mas naghahanda doon sa mas malaki. Sa mas malaki. Oh. At dahil nga ito'y pinag-uusapan na natin, ito ho ay question na lang ng, hindi na if, question na lang ito ng when. Kumbaga, ilang porsyento ho ang para lang yung mga nakikinig nanonood ho sa atin. Kasi Kamodi, alam naman natin, laging abang na abang dito yung mga kababayan nating sigurado nga hong maapektuhan ng transport strike. Ilang porsyento hong matutuloy ang inyo, kung magbibigay lang tayo ng percentage, Kamodi, na matutuloy po ang inyong malawakang tigil pasada? Malaki po yung porsyento na maitutuloy po natin itong welga at inaayos lang natin yung ilang mga kailangan pa natin mga technicality na inaayos. Kahit sa ngayon ay tuloy-tuloy tayo na nagpapatawag ng mga pulong, hindi lamang dito sa bahagi ng National Capital Region kundi sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa para ideklara kung kailan nga yung welga na ilulunsad po natin. Opo. Ang welgang ito ay hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator, kundi kaasing-sabay niyan, ikasama din natin yung ating mga commuters, yung ating mga mamamayan na patuloy na umaaray dito sa patuloy na pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. Dahil sa ngayon ay halos wala nang kinikita yung ating mga driver. Bunsod nga nitong mga seri na pagtaas. At ang isang masakit dito ay batay sa ating nakuhang datos ay next week ay mayroon uling posibilidad ng big time per height na masiuli na pagtaas ng singil sa dagdag na pasanin ng ating mga mamamayan yung pagtaas muli ng crudo next week. Magsosona din ang Pangulo ng Lunes. Anong inaasahan ng piston sa magiging ulat sa bayan uli ng Pangulo, Kamodi? At sa atin ay dismayado tayo dahil sa loob ng 4 na taon na kanyang panunungkulan ay hindi natin nakita na binigyan niya ng pagpapahalaga yung sektor ng transportasyon dahil ang isang patunay diyan ay yung patuloy pa rin na tinutulak ng administrasyon yung bugo sa tuwad ng modernization program na kung saan ay nagtanggal sa kabuhayan hindi lamang sa hanay ng mga operator at driver kundi nagtanggal din na nagpangunahing nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. At pangalawa, itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay walang kibo yung gobyerno, bagamat marami na tayong sinasagi sa kanya na kailangang isuspindi o ibasura itong old regulation law. Kasi kung titingnan po natin, ay 29 years na namamayagpag itong batas na to. Kaya 29 years na rin na pinapahirapan hindi lamang ang sektor ng transport, kundi ang ating mamamayan, sapagkat alam naman natin na kapag tumataas ang mga presyo ng langis, ang kakibat niyan ay pagtaas
ng mga bilihin at pagtaas din ng mga presyo ng mga pyesa ng ating mga sasakyan. Kaya ang sektor po ng transport sa pangunguna po ng Piston at ng Noto PH Coalition ay tayo ay lalahok at makikibahagi tayo dito sa People's Una. Makipagkaisa po tayo sa iba't ibang sektor ng ating lipunan na maglulunsad ng People's Una. Parang kontra SONA. Ito yung inyong version ng SONA. Kamodi, kayo ang Piston ba'y humihiling din ng resignation ni na Secretary Sharon Garin? Wala tayong ganung ang sa atin lang dapat magtrabaho ang Department of Energy para sa ating mga mamamayan. Hindi yung ang nagiging nangyayari kasi sa Department of Energy, malinaw naman na para sila yung nagiging stock person ng oil company. Na sila yung nag-a-announce, magkano itataas, magkano ibababa. Pero pag tinignan natin, hindi naman yun ang trabaho ng Department of Energy. Dapat ng Department of Energy ay nag-iisip na kung paano tayo magkakaroon ng sarili nating supply. Kaya sinasabi nga po natin ay ang mandato ng Department of Energy ay hindi stock person. Ang mandato niya ay maghanap ng paraan paano re-resolbahin yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Opo. Well, I couldn't agree more, Kamodi. Sa maraming panahon naman ng pag-uusap na natin dito, paulit-ulit tayo rito. No? Pero talagang, ewan ko, sabi ko nga, Kamodi, baka may kinakailangan na rin talagang balikan, pag-usapan, idiskurso doon sa, alam po niyo yun, framework ng gobyerno natin pagdating sa ekonomiya rin natin, Kamodi? Opo, tayo matagal na tayo nang mag-suggest. Kahit sa mga hearing sa Kongreso at sa Senado, ay binabanggit talaga natin. Halimbawa sa usapin ng industriya, sa usapin ng oil. Kasi sinasabi nga natin, ang Petron ay pag-aari naman ng Philippine government dyan. Opo. Na ibinta lang niya doon sa mga nakalipas na administrasyon, na ibinta sa malalaking negosyo. Yung malampaya ay dapat ay isa sa pangunahing pinagtutunan ng gobyerno na kung paano natin mapapaunlad yung sarili natin langis, At meron tayong mga natatanggap na mas malaki ang supply na makukuha sa bahagi ng Philippine Sea. Na kung saan ay yung dating administrasyon ay nakipag-agreement sa China na parang 70-30. 70 sa China, 30% lamang ang mapupunta sa gobyerno. Mas dapat ito yung binumusisi ng ating pamahalaan. Dapat ito rin yung hinaharap ng Department of Energy. Kasi trabaho po nila yan na dapat ay sila. Kasi hanggat tayo ay patuloy lang tayo na umaangkat ng crudo na supply sa iba yung dagat, ay talagang papaglalaruan tayo ng mga malalaking dambuhan ng kumpanya ng langis. At sinuhayan pa yan, sinuhayan pa yan ng batas. Lalo nga ng Oil Regulation Law ay sinurinder ng gobyerno yung kanyang authority, yung kanyang kapangyarihan para kontrolin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. 29 years na po na tayo ay patuloy na pinapahirapan ng batas na ito at ang tingin natin ay napapanahon talaga na ibasura itong batas na ito. Meron din akong feeling, Kamodi, last point na kasi ngayon, for quite some time, ang nagiging parang sagot or pinag-iisipan ay i-invest on renewable sources, mga electric vehicle. Sabi ko, Kamodi, siguro pagka yung mga may-ari ng negosyo hindi yan pinansin, wala namang mangyayari dyan Kamodi, di ba? Opo, sa atin ay yung sabi nga natin, yung ginagawang solusyon ng gobyerno ay puta-putati lang. Hindi talaga siya yung magre-resolve. Halimbawa, itong mga electric vehicles, saan ba ginawa yan? Sa China, sa Japan, sa iba't ibang mga bansa, sa US, ay bunga yan ng kanilang oversupply na kung saan hindi na mabili ng kanilang mga mamamayan. Kaya't ang ginagawa ng mga bansang ito ay naghahanap ng isang atrasadong bansa na walang sariling industriya. Ay part of agreement ng government yan sa iba yung dagat na tayo po yung nagsasaper. Halimbawa, itong electric ay hindi pa nga 100% na electric tayo dito. Tumataas yung presyo ng kuryente. Na kung saan nagsasaper yung hindi lamang ang sektor ng transport, hindi lamang ang ordinaryong mga manggagawa, kundi ang ating mga mamamayan. Kaya ang sinasabi natin, ang usapin ng pag-unlad ng isang lipunan ay hindi nakabatay sa mga dayuhan, kundi dapat ang pag-unlad ng isang bansa ay nakabatay sa kanyang kakayanan kung paano niya papaundarin ang kanyang sariling bansa. Hanggat ang gobyerno, ang Estado ay patuloy na umaasa
sa mga foreign, kailanman po ay hindi uunlad yung ating public transport. Ang sabi nga natin, kahit sa hearing sa Kongreso, sa Senado, ang kailangan iniisip ng gobyerno ay mag-create tayo ng sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Ang isa nga po laging hinahalimbawa ko dyan, halimbawa yung Vietnam. Diba yung Vietnam, niwasak din ng US yan eh. Apo. Walang pagkakaiba sa Pilipinas noong World War II. Pero bakit yung Vietnam umunlad? Nagkaroon sila ng sariling industriya? Kasi yung programa mismo ng kanilang gobyerno ay nakasalig doon sa pangangailangan ng kanilang mamamayan. Hindi katulad sa atin, sa Pilipinas, mula nung matapos ng World War II, sa panahon ng Hapon, ay nakaasa tayo sa foreign at hindi nag-isip yung mga naging administrasyon kung paano niya papaunlarin yung kanyang sariling bansa. Opo. Kasi nga po ang mga nag-iisip na technocrats at mga ekonomista po natin, ang modelo, ang framework ay mga modelo rin ho ng mga kanluranin, yung mga bansang... Opo, Opo. Kitang-kita po yan. Halimbawa sa modernization program, almost 9 years na. Ang kinonsulta po dyan ng gobyerno ay hindi naman sina Francisco, hindi naman sina Sarao, hindi Opo. naman sina Escaper Motor. Sarao Motors. Ang gobyerno ay nakipagkonsultahan sa foreign na kung yung bansang ito, ang ginagawa nila ay bus, hindi jeep. Right. Kaya ang binad sa atin ay mga minibus na oversupply din sa kanilang mga bansa. Isipin nyo, Year 4. Ang Year 4 sa ibayong dagat ay peace out. Dito nila dinala sa atin. Kaya ang Pilipinas ay nagiging tambakan ng sobra-sobrang produkto ng ibayong dagat na tayo yung nagpapasan. Kahit nga yung wage ng mga hospital, di ba? Yes. Tinatapon sa atin sa bansa natin. Yes. Ganon Opo. kababa yung tikin ng ibang mga bansa sa Pilipinas na kailangan natin ipakita ng Pilipinas ay mayroong kapasidad, mayroong kakayanan na kaya natin paunlarin ng sarili nating bansa. Oo. Magkaroon lang ng konkretong programa ang gobyerno na kung paano siya magkakaroon ng sariling industriya, paano niya ipatutupad ang tunay na reformang agraryo sa lupa para hindi tayo angkat ng angkat sa ibayong dagat. Yan. Kamodi, sa muli, maraming salamat sa panahon mo at siyempre sa laging pagbibigay ng saysay dito po sa nangyayaring itong dilema natin. Kamodi, salamat. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Palagi po kayong mag-ingat. Thank you, sir. Kamodi Floranda, presidente po ng grupong Piston. Bago lang tayo mag-break. Speaking of bukas ho,